mga kapatid, saan man dako tayo naroroon, ano man ang ating mga kalagayan at mga pinagdadaanan, alamin po natin na ang Diyos kailanman ay hindi malayo. Ang Diyos ay laging nariyan, handang tumulong sa atin upang abutin ang lahat ng ating pangangailangan. Huwag po tayong lalayo dahil ang Diyos ay laging malapit sa atin. Ang kailangan lang ay tanggapin lagi natin ang mga katotohanan ng mga salita ng Diyos na patuloy na nag-aakay sa atin. Kaya bago po tayo manalangin at mamagitan sa Panginoon, gaya Marinig po natin si Pastor Loreto Macabantong. Ipaliliwanag niya po sa atin ang tungkol sa pananampalataya. Kung ano ang epekto nitong pananampalataya sa buhay ng tao. Alam niyo, napakahalaga po niyan. Yang pananampalataya natin sa Diyos, yan po ay susi sa lahat ng bagay na kailangan natin. Wala pong ibang kailangan kundi ang pananampalataya natin sa lahat ng bagay. Kaya makinig po tayo sa salita ng Diyos, hango po sa Biblia, ang Bible o ang Biblia. So po, ipaliliwanag po chapter and verse ng ating minamahal na Pastor Loreto Cabantong. Okay? Makinig po tayo sa kanya. okay, na ang mga gawa ng Diyos ay nagpapatuloy. At sinasabi ng kasulatan na ang may pananampalataya ay hindi mapapahiya. Sapagkat yan po ay sinasabi sa Aklat ng Roma sa Kabanatang 10, talatang 11. Sapagkat sinabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Kaya napakaliwanag ang mga katotohanan dapat nating maunawaan at dapat nating malaman na ang pananampalataya ay napakahalaga na ibinigay ng Diyos para po sa atin. At alam natin na hindi tayo makakalapit sa Diyos kung walang pananampalataya. Dahil ang Diyos ay nasa langit, tayo po ay nasa lupa. Pero alam niyo ba na ang Diyos ay nagbigay ng kaparaanan na kahit siya'y napakalayo at parang minsan talaga'y napakahirap paniwalaan, ang Diyos ay hindi natin nakikita. Pero dahil sa pananampalataya, maaari tayong makalapit sa Kanya at makikita natin ang mga gawa ng Diyos sa ating mga buhay. At sino po ang lubos na makakalapit talaga sa Diyos? Tingnan po natin sa Aklat ng Hebreo, sa Kabanatang 10, talatang 22, na ang makakalapit sa Diyos ay may lubos na pananampalataya. Ganito po ang sabi, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang bugyo ay mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Kaya ang mga tao palang makakalapit sa Kanya ay may mga dalisay na puso. Kaya napakahalaga po ang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya hindi ito gawa ng tao. Ang pananampalataya ay nagmumula o nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga napakaganda pag ang isang tao ay may pananampalataya. Ano man ang kanyang gagawin sa Diyos, lahat yan ay mayroong kaugnayan patungkol sa kabanalan. At itong pananalangin ginagawa natin ay nangangailangan ng malalim at matibay na pananampalataya para ang ating mga pakikipag-ugnay at ang ating mga panalangin ay magkaroon ng lubos na katugunan. Kaya sabi nga sa Aklat ng Judas sa chapter 1 verse 20, ganito po ang sabi, ngunit kayo, mga minamahal, kapag tibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Kaya ang pananampalataya talaga ay dapat taglayin po natin. Dahil ito ang isang paraang ibinigay ng Diyos atin upang tayo makaranas ng mga gawa ng Diyos para sa ating mga buhay. Kaya ang tanong, saan po nang gagaling, Pastor, ang pananampalataya?
Ang Biblia ay nagtuturo kung papaano ibinibigay ng Diyos sa tao ang pananampalataya at kung papaanong tatanggapin ng tao ang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya hindi ito minamana, hindi ito nabibili, hindi ito napupulot, hindi ito basta-basta dumadating sa tao. Ang pananampalataya ipinagkakaloob o ibinibigay ng Diyos sa tao. At papaano po? Tingnan po natin sa aklat ng Roma sa kabanatang 10, talatang 17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya ang pananampalataya po pala, nanggagaling ito sa pakikinig. Halimbawa, ngayon pong mga pagkakataong ito, nakikinig tayo ng kanyang salita. Pinararating ng Diyos sa atin ang pananampalataya. At ang pakikinggan po natin ay yung mga sinugo ng Diyos para dumating sa atin ang tamang pananampalataya. Dahil sinasabi po sa aklat ng Roma, sa kabanatang 10, talatang 14 hanggang sa 15, ganito po ang sabi. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig ng walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa, yaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya yan po palang pananampalatayang ibinibigay ng Diyos galing sa pakikinig. At ang pakikinggan po natin ay yung mga taong sinugo ng Diyos para ang tama at tunay na pananampalataya ay dumating po sa purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya yung pananampalataya, nagbubunga po yan. Maraming mga katotohanan sa kasulatan na napakaraming benefits, napakaraming dala ang pananampalataya kapag ang isang tao ay nasa tamang paniniwala sa Diyos. Bakit? Gaya ng ginagawa po nating panalangin. Pag tayo'y nananalangin at lakipan natin ang pananampalataya, maliwanag po ang sinasabi ng kasulatan. Tingnan po natin sa aklat ng Mateo, sa kabanatang 21, talatang 21 hanggang sa 22. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di nangag-aalinlangan, hindi lamang magagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasukba ka sa dagat ay mangyayari, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen? Napakaliwanag na kapag pala tayo'y mananalangin na may kalakip na pananampalataya, ano man ang ating hihingin sa pananampalataya, sa pananalangin, ay ating pong tatanggapin. Amen. Kaya napakalaki po ang nagagawa ng pananampalataya sa ginagawa nating panalangin. Kaya sa inyo pong mga kaibigan namin, mga kapatid, subok na po na kapag tayo mananalangin na may kalakip na pananampalataya, ang Diyos ay gumagawa po sa atin. Amen. Amen. Glory to God. Kaya God. mabuting bagay na saliksikin natin ang ating mga sarili. Na kapag tayo ba ay lalapit sa Diyos, may tama kang pananampalataya? Pag tayo ba'y hihingi sa Diyos, meron ba tayong lubos na pananampalataya? Dahil sinasabi ng kasulatan, ang panalangin na may pananampalataya, maging ang may mga sakit at karamdaman, pwedeng pagalingin ng Panginoon. Amen. Tinan po natin sa aklat ng Santiago, sa kabanatang 5, ang talatay 5. At ang panalangin ng pananampalataya ay
siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipapatawad sa kanya. Amen. Glory to God. Napakaliwanag na yung palang pananampalataya, napakalaki po pala talaga ang nagagawa. Dahil ang kasulatan ay hindi po ito gawa ng tao. Ang Hallelujah. banal na kasulatan ay salita ng Diyos na mayroong pangyayari at ang mga makapangyarihang paggawa ng Diyos ay isinasaysay ng kanyang mga salita. Meron ba tayong halimbawa sa kasulatan na nang siya ay maniwala sa Panginoon, siya ba ay nakaranas ng makapangyarihang gawa ng Diyos? Meron po. Sino po? Ang babaeng 12 taon nang may sakit. Napakahirap, napakahabang panahon yan na 12 taon kang may sakit. Sino ba ang pwedeng magpagaling sa iyo? Tingnan po natin sa aklat ng Marcos, sa kabanatang 5, talatang 25 hanggang 34. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan. At siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot. At nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik. At hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha siya. Nang pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At Amen. pagdakay na ampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa Amen. salot niya. At si Jesus, sa pagtalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksika ng karamihan. At sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? At lumingap siya sa palibot-libot upang makita niya ang gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae ay natatakot at nangangatal, palibas ay nalalaman ang sa kanya nangyari. Lumapit at nagpatirapa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaong kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Praise the Lord! Napakaganda ang mga katagang nangyari sa panahon na ang babaeng inaagasan, may sakit ng 12 taon, nangyari, pinagaling siya ng kanyang Amen. Amen. pananampalataya. Amen. Amen. Praise God. Maring sa mga oras nito ay nakakaranas ang ilan sa atin ng mahabang panahong may sakit na halos nagugol ng lahat ang mga tinatangkilik, hindi pa rin siya gumaling-galing. Imbis na ikaw ay makaranas ng kagalingan, lalo pang lumalala. Pero ang Hallelujah. pananampalataya nitong babaeng matagal nang may sakit at karamdaman, ang kanyang paniniwala, mahipo ko lamang ang laylayan ng suot ng Panginoon, ay gagaling ako. Amen. Ganyan po ang Amen. nagagawa God is good. Oh, ng pananampalataya the time. sa mga taong pwedeng makaranas ng mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Tingnan natin sa aklat ng Lucas, sa kabanatang 18, ang talatay 42. At sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng pananampalataya. Praise the Lord! Kahit pala mga bulag pwedeng makakita. Ang mga lumpo ay pwedeng makalakad. Amen. At higit sa lahat, yung mahabang panahong ikaw ay may sakit at karamdaman, mas lubos natin kailangan ang pananampalatayang bigay ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya sana, hindi man natin personal na mahawakan ang laylayang suot ng Panginoon. Pero yung ating pananampalataya ay masidhi na sa mga oras na ito,
pwede kang abutin ng Panginoon. Ang kailangan lang, ang ating mga puso at ang ating mga pag-iisip ay may lubos na pananampalataya. Ano pa po ang sabi sa aklat ng Lucas? Sa kabanatang 6, talatang 56, at saan man siya pumasok, sa mga nayon, o sa mga bayan, o sa mga bukid, ay inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit at ipinamamalig sa kanya na ipahipo man lamang sa kanya ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng nagsihipo sa kanya ay pawang nagsigaling. Ang sumasampalataya ay hindi mapapahama. Amen. Praise God! God. Napakaganda ang mga mensaheng ibinibigay ng Diyos sa atin. Lahat pala ng naniniwala sa magagawa ng Diyos, ang Diyos ay gumagawa sa kanila. Amen. At ang may pananampalataya ay hindi mapapaya. Amen. At ang isa pa, yung mga umiibig sa Diyos, pag sumampalataya, ay hindi mapapahama. At yan naman ay alam natin sa John 3:16, sa Juan 3, talatang 16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God! Kaibigan, kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Dahil ang mga paraang binibitawan o ibinibigay ng Diyos sa atin, kapag pala tayo sumampalataya, kapag tayo naniwala sa magagawa ng Diyos sa atin, ang Diyos ay gagawa makapangyarihan sa ating mga buhay. Yung mga dumadaan sa maraming pagsubok, itatawid po kayo ng Panginoon. Amen. Aabutin tayo, papasanin tayo ng Panginoon upang tayo makarating sa tagumpay na nais ng Diyos para sa atin. Kaya diyan po papasok na ang sumasampalataya kailanman ay hindi mapapaya. Kaya sa mga oras po ito, I believe God na tayo naniniwala na kapag tayo sasampalataya sa Kanya sa mga oras nito, ang Diyos ay gagawang makapangyarihan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo. Sapagkat sa mga oras pong ito, naniniwala po kami ng iyong mga salita. Kung ito'y aming lubos na tatanggapin at sasampalatayanan, gagawa ka pong makapangyarihan sa amin. Abutin mo ang aming mga kababayan, abutin mo ang aming mga mahal sa buhay, Amen. abutin mo, O Diyos, ang aming bansa, na ikaw, O Diyos, ang laging magligtas at magbigay ng kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa mga oras po ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, narinig po natin na biblical. Biblical. Basta ang isang tao po ay puso kang sumasampalataya sa Diyos. Yung mga talatang binanggit, yan po ang ebidensya. Hindi po yan puro opinion, whatever. That is faith. Yung faith po natin, yung pananampalataya natin sa Diyos, nagmumula po sa pakikinig ng Diyos, ng salita ng Diyos. Ayon po kay San Pablo. Roma 10:18 o 17, rather. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yan. Paano magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? Makinig ka sa haral tungkol kay Kristo. Ang Kristo pong ito, yung anak ng Diyos na buhay. Kailangan lahat ng tungkol kay Jesus, lahat ng tungkol kay Kristo, sa Biblia, especially sa Bagong Tipan, kasi doon na-mention ang pangalan no? Hindi ko sinasabing walang pangalan sa Old Testament, meron din. Pero yung lahat na nakasulat sa New Testament, kung ano man yung mababasa patungkol kay Jesus, lahat yan tanggapin po natin. Huwag tayong mamili ng mga talatang gusto natin.
Yung iba kasing reliyon, namimili sila ng talata. Yung iba ayaw nila kasi doon sila nabubuking. Halimbawa, sabi nila, si Jesus tao, hindi Diyos. O, kita nyo? Anong ginagawa nila kay Jesus? Ginagawang tao kagaya natin. Hindi raw siya Diyos. Anak siya ng Diyos. Di lalabas yung kanyang tatay sa langit, Diyos din. Masyadong, yung turo ng mga ganitong reliyon, makademonyo ito Makademonyo. Binabago nila yung aral Sukat ba naman sabihin nila, si Jesus daw, hindi Diyos. Ang daming talata sa Biblia, si Jesus ay Diyos. Paano ngayon yan? Di lalabas na antikristo sila. Dahil antikristo sila, laban sila kay Kristo. Hindi sila naniniwala kay Kristo. Kaya turo ko sa inyo, ang payo ko sa inyo, lahat ng mabasa nyo tungkol kay Kristo, sampalatayanan nyo po. Yun ang pananampalatayang totoo. Pero yung medya-medya lang paniwala, hindi pa pananampalataya yan. Panluloko na yan niloloko na lang kayo ng Diablo niyan. Ang papel ng Diablo, naparito para manloko. Si Jesus naparito para wasakin ang gawa ng Diablo sa buhay natin. Unang 1, 3:8. Hanggang dito na lamang. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana meron kayo natutunan napakaganda paliwanag ng Biblia sa pamamagitan ni Pastor Glory Cabantog ng PMCC Portal. Sige po, God bless us all po. Bye!